Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat saan mang panig kayo ng mundo. And nandito tayo ngayong araw para ipakita natin yung update dito sa ating farm. And at the same time, papakita rin natin yung ating mga nilagay sa incubator ng mga itlog. So shoutout kay Sir NGC Backyards. So siya yung nagbigay sa atin ng mga sari-saring Bantam eggs. Mamaya papakita natin. Ngayon, punta tayo doon sa ating kulungan at ipakita natin yung mga sisiw natin and yung iba pa nating manok. Gabi na nga tayo nakapag-vlog kasi busy tayo kaninang umaga and hindi na natin na videohan dito sa ating kulungan ng mga manok. So ito yung ating garden. Nagdilig na rin tayo kanina ng mga plants. And mamayang gabi kasi na-schedule kami para magbigay ng vaccine dito sa ating mga alagang manok. Just to be sure na maging protected sila sa sakit, lalong-lalo yung peste. So proceed tayo dito sa ating kulungan. So yung ating lavender mattel, tapos yung iba nating sisiyo. So dito sa ating breeding pen, naka-schedule dapat tayo kanina na gagawa ng harang dito sa kanyang uh, pinaka bakal. So hindi natuloy kasi nga inasikaso natin yung materials na gagamitin dun sa ating tie cage. Bali bukas, try natin kung maisingid natin na palibutan ito ng screen. So para maging safe na yung ating mga alagang bantam sa panganib na dala ng mga malalaking daga dito. Sa mga hindi pala nakakalam, yung ating breeder pala before, natukoy natin sa last vlog natin na kinain niya ng or pinatay ng daga. So yan, para maging protected sila, harangan nga natin ng screen. Proceed naman tayo dito sa ating mga chabo. Ayan, may mga pagkain na sila kasi nga mamaya nakaset na tayo mag vaccine, and yung inuman nila naglalagay din tayo dyan ng vitamins para mas malakas yung kanilang resistensya bago tayo nagbibigay ng vaccine mamaya. And guys, dito naman sa kabilang kwarto, pakita natin yung ating bagong sisiw. So shoutout kay Sir NGC Backyards. Ito yung ating bagong cochin ball na frizzle. So ayan, tignan yung mga pakpak nila, nakabaliktad. Ganyan po itsura ng cochin ball na frizzle yung balahibo. So balibaliktad. Meron kasi yung cochin ball na normal lang yung balahibo, nagaya sa mga normal din na manok. And meron din naman yung kagaya nito, balibaliktad yung balahibo. So nagdadagdag tayo ng mga panibagong bantam dito sa ating coop. Next naman natin yung ayan, syempre yung mga Thailand chabo natin. Ayan, nire-ready na natin para mamaya. And yung ating mga sisiw ng Benjaro. Ayan. Guys, sa next vlog pala natin, tutukuyin natin kung magkano ba yung nagastos natin dun sa pinagawa natin na tie cage. So, halos nahawig lang din naman dito, pero ang kaibahan lang, may drawer yung pinagawa natin para mas madaling linisan kapag nagdudumi sila. Unlike dito kasi, medyo hassle na linisan, tapos ayan, medyo makalat. Pag natapos na yon at nagkaroon pa tayo ng budget, papaayos din natin ito. Papapalitan natin yung plywood niya, tapos itatry lang din nung gumagawa kung kaya niyang lagyan ng drawer. Next, yung ating mga breeders. Siyempre, ayan sila. Napakita na natin sa last vlog. Ayan. Tapos guys, ito yung ating Shamo. Bale, bumili nga tayo ng partner niya. Ayun, nasa tabi niya na. Kaso nga lang, ang problema, nung pinagsama natin dito, medyo territorial kasi itong Shamo eh. Kaya, hiniwalay na lang muna natin kasi baka patayin niya itong hen. So, ayun yung hen natin. Mas malit lang ng konti. Ang kailangan lang dito, pupurgahin na lang natin yan kasi payat siya. So, shoutout kay Sir Isla. Siya nagbigay dito ng mga ng mga Shamo na manok. So proceed na tayo dun sa ating incubator. Papakita naman natin yung mga itlog na nakuha natin dun kay Sir NGC Backyards, kay Sir Coco. And yung mga itlog na yun guys, hari-saring bantam yun. Kasi marami siyang alagang bantams. Diba nga galing tayo dun last time. Yung yung mga breed ng bantams doon na nakita natin, yung showgirl, merong cochin ball, meron yung ano ba tawag doon, silky, ayan, halo-halo. Meron siyang chabo, may sirama.
So halo-halo na yun. Titignan natin yan kung fertile ba lahat yan after 2 weeks siguro. Pakandling natin yung sa airpot ko. Tapos yung mga hindi fertile tatanggalin na lang niya. So guys, bago pala tayo mag-proceed doon sa ating mga incubator na itlog, tignan muna natin tong mga manok kasi hinintay nating dumilim para mamaya pag nag-vaccine na tayo, hindi sila mahirap huliin. Yan. Ganyan lang naman technique pag nagbabaksin kayo. Dapat yung mga manok ninyo sama-sama, madaling huliin. Tapos pag napakatakan nyo na ng vaccine, i-separate nyo na sila para hindi kayo malito or lagyan nyo ng marker. So ayan yung ating mga manok. Ito mga to yung Japanese Chabo na naka free range. Tapos yung mga mixed breed natin. Ayan, mga crossbreed ng Rhode Island Reds, Buff Orpington at Native. So triple cross. Kasing iba ito pa oh. Kapag nag-vaccine din pala kayo guys, kasi ako dito sa backyard namin, nagba-vaccine kami ng isang beses lang. Kasi okay na yun, na ano na yun, subok naman na yan. Ang binibigay namin is yung Lasota plus IB. Isang beses na lang kami nagba-vaccine. Tapos after 6 months, pwede yung pasundan kung gusto nyo. Pero kami dito kasi, nagbibigay lang kaming vaccine kapag yung malamig yung panahon tapos biglang iinit, so pabago-bagong panahon kasi nga uso yung sakit ng manok ngayon. Para safe na lang din sa mga kagaya ko na nag-aalaga ng mga ganito. Ayan. Yung mga bibi naman dito, ayan, para hindi mahirap huliin. Ayan sila, kasi mga manok natin, ayan, ito ba Orpington, ang laki oh. Madilim lang guys kasi hilobat tong phone natin. Tsaka yung mga bibi natin yan. Konti na lang din, nagbawas tayo para hindi mahirap hindi mahirap alagaan. Tapos yung kanilang kulungan na yan, okay na. Papakita natin sa next vlog. So naglagay muna ng temporary na lure dito para hindi mahirap ulihin yung mga bibi kasi maliliksi rin tong mga to eh. So ayan, tapos check din natin yung mga pugad niyan mamaya kung merong mga manok para walang maiwan. So pag nag-vaccine kayo dapat lahat bibigyan nyo. And kapag okay na, ihuhukay nyo or proper disposal yung gagawin nyo dun sa vaccine para hindi makapinsala sa ibang may mga alagang hayop. Ayan. Mga may lang naman, may mga pakpak yung babaksin natin, mga manok, pwede ring ibon. So dito puro manok naman yung alaga natin, yung ibon nandun naman sa harapan. Ayan sila, babaksin natin mamaya. Malalaki na rin yung mga ducklings to. So guys, ito na nga yung ating DIY na incubator na ginawa ni Airpat. Bali, capacity nito siguro kaya ng 50 na itlog. Simpleng setup lang yung lumang ice box, yun yung ginamit niya, tapos merong thermostat. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba rito yung mga parts niya. Ayan guys tingnan nyo, ang dami Ayan. So halo-halo guys. Ang mga itlog dito is merong itlog ng bibi plus yung itlog ng bantams. So yung itlog ng bibi naman, kaya ini-incubator yan kasi balot, gagawing balot. Panglaga lang yan, hindi yan pang breeding. Ayan guys. Yun yung nahingi natin kay Sir NGC Backyard. Kasi nga walang maglilimlim. Sabi niya, try daw natin kung ipisa. Simpleng setup lang. Proven nito guys, itong ito. Subok na itong incubator nito kasi marami nang dumaan na mga preto. Tsaka mga baby. Napipisak naman lahat. Simpleng setup lang. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng incubator na gaya nito. Tapos kapag mag-incubator kayo ng ganito, manual, araw-araw yan iniikot. Or pwedeng yung technique kasi ng Airpat, ganyan. Diba itlog, ginagano hinahalo-halo niya gamit yung palad. Para kahit paano, naro-rotate. So, importante yun sa pag-incubator ng mga itlog para sure na mapisa. Tapos after 7 days naman, pwede na kayong mag-candling. Pero kasi ang ginagawa ko, yung minsan 2 weeks or almost 2 weeks, doon pa lang kami nagka-candling. Kasi para mas visible yung mga ugat ng fertile na itlog. Kasi makikita nyo yan may mga ugat-ugat yan kapag fertile.
Tapos kung malapit kang mapisa, kadalasan nagiging pure black na talaga yung laman niya sa loob. So sureball namin na fertile. Tapos ang incubation period is around 18 to 21 days. Yung iba kasi mas maagang napipisa, pero sa akin kasi hindi ko pa naman na-experience yun. Kadalasan puro talaga puro 21 days talaga yung period niya. And kapag napisa na yan, pwede nyo na silang ilawan, hindi na kayo problema. Kasi pag halimbawa, yung mga nagbe-breed naman na meron silang mga Bacoor Pington, may mga Rhode Island Reds, hindi kasi hindi kasi marunong or hindi magaling maglimlim yung mga yon. Tapos yung may mga Peking ducks yan. Ito namang Muscovy ducks, naglilimlim yan, pero ito kasi nga pangbalot nga. So, yun ang advantage ng may incubator kapag yung hen ninyo is hindi naglilimlim. So, ayan, gaya yan. Medyo marami to eh. Pero tansya ko 50 kaya nito. Basta hindi masyadong malalaki itlog. So ito ayan pang bantam. Ito yung ibang itlog dito, tingin ko cochin ball yan eh. Ayan. So sana mapisa lahat nung nakuha natin kay Sir NGC. Ayan meron na siyang label para sure ball. Yan lang muna ang ating video for today. Salamat sa panonood and shout out sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo and mag-comment din kayo kung meron kayong suggestion and may tutulong sa atin para ma-improve natin itong ating pagbe-breed ng mga alagang manok. See you next time guys. God bless po and happy farming sa lahat. Bye-bye!